Bawal nang gumamit ng protocol plates ang lahat ng opisyal at empleyado ng Transportation Department at attached agencies nito. Kinakasana rin ng kagawaran ng crackdown laban sa mga pribadong sasakyan na iligal na gumagamit ng blinkers, sirena at iba pang uri ng signaling o flashing devices. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Pinagbabawal ko po ang paggamit ng protocol plates. Ito ang mahigpit na paalala ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga opisyal at empleyado ng kagawaran. Sa inilabas na memorandum, inatasan ng kalihim ang pagbawi ng lahat ng authorization sa paggamit ng protocol license plates na dating pinagkuloob sa mga opisyal ng DOTR Central Office, kabilang na ang mga attached agencies, sectoral offices at corporations. Under my watch po, ang DOTR family kasama ang attached agencies, sectoral offices, wala pong VIP sa amin at hindi po kami papayag na may abusado na VIP ang turing sa isang taong gobyerno. Kasabay nito, iniutos din ang agarang pagsuko ng mga naturang protocol plates. Inatasan din ni Secretary Lopez ang Land Transportation Office na repasuhin at linawin ang ilang probisyon ng Joint Administrative Order No. 2024-001 at magsumite ng updated inventory ng lahat na ipinamahaging protocol plates. Batay sa nasabing JAW, nagkaroon ng streamline sa pag-issue ng low-numbered o protocol plates upang maiwasan ang pang-aabuso at maling paggamit nito ng ilang opisyal at pribadong individual. Bilang tugon sa Administrative Order No. 18 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos ni Secretary Lopez ang pagbabawal sa paggamit ng sirens, blinkers at iba pang flashing devices ng mga opisyal ng DOTR. Samantala, iniutos ng LTO ang pagsuko ng sasakyan at driver ng SUV na nag-viral matapos mahuling gumagamit ng protocol plate No. 10 at blinkers. Binibigyan ko sila ng maghapon kasi ang within our powers yung sasakyan at driver binibigyan ko na maghapon para isurrender yung sasakyan para mas malaliman natin maimbestigahan ito. Napatid ang naturang sasakyan ay nakarehistro sa isang pribadong kumpanya. Ang protocol plate No. 10 ay nakalaan para sa presiding justices ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at sa Solicitor General. Kaugnay nito, sinuspinde ng LTO ang pagpapatupad ng ban sa paggamit ng temporary at improvised vehicle license plates simula November 1. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Tacanlao, kailangang muling repasuhin ng polisiya dahil masyadong mabigat ang 5,000 pesos sa multa para sa mga motoristang gumagamit pa ng temporary plates. Formal lang nanumpa si dating LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III bilang bagong chairman ng Office of Transportation Cooperatives. Tututukan ni Guadis ang Phase 2 ng Public Transport Modernization Program, partikular sa fiscal management ng transport cooperatives. Samantala, nananatiling normal ang daloy ng trapiko at pagsakay ng mga pasero sa kabila ng transport strike ng Grupong Manibela. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.